Napili na niya ang kanyang biktima, isang lobong wala pang malay sa sasapitin nito. Napapalibutan na si Bai, at napansin niyang ang amoy ng dugo ng unang lobo ay lalo pang nakahatak ng marami pang iba. Pero kahit isang buong kawan pa ang kaharap niya, hindi siya natakot at naghanda siyang ibalik ang tadhana na gustong ipilit ng mga lobo sa kanya. Ginamit ni Bai ang pinakakaraniwang teknik para wasakin ang pagtambang sa kanyang paligid. Nauna siyang sumalakay ng napakabilis. Ang unang atake ni Bai ay tumama sa isang vital point ng lobo, na nagdulot ng malubhang pinsala kung saan nawala ang kung anong meron sa itaas ng leeg nito. Agad namang sumugod ang dalawa pang lobo kay Bai nang makitang napatay ang kanilang kasama, pero sapat ang talas ng pakiramdam ng bida para ilagan ang mga ito. Kasabay nito, iwinasiwas niya ang kanyang espada, isang kontra-atake sa isa sa mga lobo na malakas na napaungol ng matamaan ng talim na nababalot ng liwanag. Tuloy-tuloy ang pakikipaglaban ni Bai sa mga lobo, tinitira ang mga masiselang bahagi para sa mga kritikal na tama, habang umiilag at bumabawi sa kawan na nagbalak tambangan siya. Lumingon-lingon siya sa paligid habang nakikipagbakbakan, at narating na ni Bai ang huling bahagi ng laban, kung saan isang atake na lang ang tatapos sa lahat. Pinaikot ni Bai ang kanyang buong katawan, sumusugod patungo sa grupo ng mga lobo na bawas na ang mga health points. Gumalaw na parang kidlat na palikuliko, nagawang tamaan ni Bai ang bawat lobo sa gubat. Na nauna na niyang inatake, sabay-sabay silang tinalo at nakuha ang mga experience points na maibibigay ng mga ito. Hindi lang 2 lobo ang napatumba sa sugod na iyon, kundi hindi bababa sa 10 bumubuo sa kawang iyon. Nang maubos ang mga halimaw, nakuha ni Bai ang mga drops, 18 pangil ng Snow Wolf, pero hindi lahat ng mga lobo ay natalo. Ang kanilang pinuno, ang hari ng mga madugong lobo, ang elemental beast na nasa level 4, ay umaatungal pa rin kay Bai. Iginuhit ang kanyang espada sa hangin, sumugod ang bida sa halimaw, ang kanyang titig, na kasingkalas ng kanyang espada, ay nakatutok sa mga kahinaan nito. Mukhang naglaho si Bai sa kanyang pwesto, at pagkatapos niyon, puro kislap na lang ng liwanag mula sa espada ang nakita, hinihiwa ang hangin at tinatamaan ang lobo. Sa iba't ibang anggulo, kaya naman naghirap ito hanggang sa tuluyan ng mamatay sa gitna ng ere. Bilang gantimpala sa kanyang paghihirap, nakuha ni Bai ang Snow Wolf Diamond. Pero mas mahalaga para sa kanya, matagumpay siyang naka-evolve sa Rank D. Ang kanyang experience points ay lumampas na sa 1,000 na maaari niyang makuha sa level 1. Pagdating sa level 2, nakatanggap siya ng 12 attribute points na pwedeng ilagay sa kahit anong gusto niya. Habang tinitingnan ang mga notifikasyon, isinara ito ni Bai. Sabay buntong hininga. 20 lobo lang ang napatay niya, pero pagod na siya dahil sa konti ng kanyang stamina. Lumaban siya gamit ang katawang nasa rank E na may maliit lang na reserba ng stamina, pero wala siyang oras para magpahinga. Kailangang kolektahin ni Bai ang lahat ng gamit na nalaglag mula sa mga lobo, kaya naman napaisip siya na sana ay mayroon siyang dimensional backpack. Dahil kung hindi siya makakakuha nito, darating ang oras na mapipilitan siyang iwanan ang maraming gamit sa kanyang pangangaso. Ang mga Darkness Cave ay kontrolado ng ilan at kailangan ng mga grupo para pasukin ito. Kaya naman ang pagpasok ng mag-isa ay sobrang hirap, pero sulit naman ang mga gantimpala rito. Patunay rito ang Snow Wolf Diamond, isang pulang kristal na hawak ni Bai sa kanyang kamay. Sobrang tibay nito. Ginagamit ito bilang pangunahing materyales para gumawa ng mga kagamitan, at ang halaga nito ay nasa 2,000 yan. Kung gusto ni Bai na makapasok sa mga Darkness Cave na may matataas na level, kailangan niyang sumali sa isang Divine Body Guild. Iyon lang ang tanging paraan. Ang mga Awakening School ay mga institusyong nasa ilalim ng mga guild na naglalayong kumuha ng mga talentadong tao para sa kanilang mga team. Para sa karamihan ng mga estudyante, ang pinakapangarap nila ay makapagtapos ng mahusay at makuha ng isang guild. Gayunpaman, ang mga awaken na mapapatalsik sa kanilang mga team ay hindi na muling makakaasenso sa buhay. Tulad ni Bai Ling, na nanatili sa rank C habang buhay matapos mapatalsik. Nahihirapan na si Bai sa kanyang paghunt ng mag-isa. Bukod pa roon, nararamdaman niyang naninigas na siya sa ginaw, at habang tumatagal siya sa loob ng kuweba, lalong nababawasan ang kanyang stamina. Nang makitang may bagong kawan ng mga lobo na lumitaw, nagdesisyon na siya. Nagsimulang tumakbo si Bai. Sa isang direksyon, inaakit ang mga lobo na habulin siya. Pumasok siya sa isang gubat, at habang iwinawasiwas ang espada, pinutol niya ang mga puno. Ang mga lobong humahabol sa kanya ay tumakbo sa daang dinaanan niya nang hindi namamalayan ang resulta ng kanyang mga ginawa. Ilang segundo matapos tamaan ang mga puno, nagsimula na itong mabuwal na nanggising sa iba pang mga halimaw na nakatira sa gubat. Isang higante at madilim na sawa ang naakit, pati na rin ang iba pang mga snow wolf. Matapos habulin ng napakaraming halimaw, tumigil na rin sa wakas si Bai. Bahagya siyang bumuntong hininga, naglalabas ng mainit na hangin na naging hamog. Sa gitna ng napakalamig na paligid,
Ginawa ng bida ang lahat sa pinakamabilis na paraan, dahil naakit niya ang dose-dosenang mga elemental beast, pati na ang mga lobo at mga sawa na pumapalibot sa kanya, at wala na siyang matatakasan. Takas. Noong akala ng mga halimaw na sa wakas, ay naipit na nila ang kanilang biktima, isang malakas na pagsabog ang yanig ang itaas ng mga puno, na ikinagulat at ikinatakot ng mga halimaw. Alam ni Bay na ang ingay na ginawa niya ay gigising sa lahat ng mga nilalang doon, lalo na ang isang partikular na halimaw. Isang dambuhalang nilalang ang galit na naglalakad, dinudurog ang lahat ng madaanan gamit ang kanyang malalaki at matatalas. Nakuko. Ang oso ng kagubatan, na nagising dahil sa ingay, ay nasa gitna ng matinding pagngangalit. Atakehin niya. Nang walang pakundangan ang kahit sinong humarang sa kanyang landas, na nagdudulot ng matinding pinsala, gaya ng ginawa niya sa mga lobo sa kanyang harapan. Itinaas ng oso ang kanyang dambuhalang paa at malakas na hinampas ang lupa na nagdulot ng lindol na tumilapon sa lahat ng mga halimaw sa paligid. Si Bay, na hindi naman tanga, ay mabilis na kumilos at inatake ang mga lobo at ahas, na nanghina dahil sa atake ng oso para makuha ang kanilang mga experience points. Sa isang banda, walang awang umaatake ang oso. Sa kabilang banda naman, si Bay, na pinalilibutan ng mga halimaw, ay kailangan lang umiwas at maghintay ng tamang pagkakataon para makuha ang mga gantimpala. Gamit ang kaniyang espada na binalot ng kaniyang enerhiya, patuloy na umatake si Bay, kasabay ng mga nagngangalit na atake ng osong nagising sa ingay. Kahit natuso ang mga rank E na halimaw, karamihan sa kanila ay hindi ganoon katalino. Hindi lang nakuha ng oso ang atensyon ng mga kalaban, binigyan din nito si Bay ng pagkakataon na makatipid ng lakas para patuloy na lumakas hanggang sa maabot ang level 4. Pero, may isang bagay pa, siyang kailangang gawin kung gusto niyang sulitin ang kaniyang experience points. Nakatitig sa isang sawa, mabilis siyang kumilos. At ibinigay ang huling suta sa halimaw para masiguro ang kaniyang nakuha. Sa kabila ng gulo na dala ng oso, dose-dosena. At lalo pang dumaraming halimaw ang patuloy na lumilitaw. Ang kanilang mga nanlilisik na mata ay nakatutok sa payat na taong nasa harapan nila. Kahit may tulong ng oso, humihingal na si Bay at napapagod na, at ito na ang hudyat para simulan ang susunod na bahagi ng kaniyang plano. Itinaas niya ang kaniyang espada na nakaturo sa ibaba. Matapos ang matinding pagkawasak, ang tibay ng lupa ay malapit na sa kanyang limitasyon. Huminga ng malalim si Bay at naalala na ang sapin ng yelo na kinatatayuan nila ay nasa itaas ng napakaraming matatalas na taluktok, handang tuhugin ang kahit anong mahulog doon. Ang oso, sa sobrang galit, ay sumugod sa mga halimaw na nagkukumpulan malapit kay Bay, at sa sandaling iyon, hinampas ng ating bida ang sahig na yelo gamit ang kanyang espada. Mabilis na kumalat ang mga bitak sa yelo, at nagsimula itong gumuho. Perpekto niyang nasuri ang paligid habang nakikipaglaban at nalaman na hindi ito isang nagyelong lawa, kundi isang tulay na yelo na nakabitin sa pagitan ng dalawang bangin. Nagsimulang mahulog ang mga halimaw sa madilim at malalim na bangin, at namatay nang tumama sa mga pader o kaya naman sa mga tusok-tusok na naghihintay sa kanila sa dilim. Napakaraming experience points ang lumitaw sa mga notification na natatanggap ni Bay. Mabilis niyang naabot ang level 7 habang naglalakad sa gitna ng mga kristal mula sa mga lobo at ahas. Naubos nito ang karamihan sa mga halimaw, pero hindi ang oso at ang iba pang malalaking nilalang. Kailangan pa ring harapin ni Bay ang mga natitirang ito gamit ang kaniyang natitirang lakas. Ngayon lang nakapag-level up ng ganito kabilis si Bay sa buong buhay niya. Dahil sa paglaban sa napakaraming kaaway ng sabay-sabay, nakuha niya ang titulong 1 laban sa 100 na nagdagdag sa kaniyang attributes ng 10%. Noon pa man, may isang bagay nang iniisip si Bay, bawat madilim na kuweba ay mayroong monster boss, isang huling kalaban. Para sa isang rank E na kuweba, ang boss ay dapat na isang mabangis na haring leon na rank E, pero nagtataka si Bay kung bakit sa dami ng ingay na ginawa niya ay hindi pa rin nagigising ang monster boss, o kung bakit hindi pa ito nagpapakita. Habang naghihintay, ang oso at ang mga lobong nakaligtas ay nakatitig sa kaniya. Nang may gutom sa kanilang mga mata, nagsimula silang umungol at magwala, at doon naintindihan ni Bay kung bakit. Isang sumpa ng yelo ang biglang lumitaw, at binalot ang buong paligid patungo sa mga halimaw, at pati na rin sa kanya. Pagkakita sa mahikang yon, narealize ni Bay na mali pala siya. Tungkol sa monster boss. Hindi pala ito natutulog. Naghihintay lang pala ito ng perpektong pagkakataon para kumilos, naghihintay hanggang sa mapagod ang lahat. Binalot ng yelo ang buong lugar, at naging dambuhalang bloke ng yelo ang mga lobo, at ang oso. Sinubukan ni Bay na maging mabilis at takasan ang agos ng yelo, pero hindi siya naging sapat na maliksi, at ang kaniyang paa ay nayelo sa sahig. Nakita niyang umaakyat ang yelo sa kaniyang binti at dahan-dahang kumakalat sa kaniyang katawan. Maya-maya pa, siya na nasa bingit ng bangin, ay nalaman ang katotohanan.
Ang tulay na yelo na yon ay noon pa man ay isang bitag na. Inihanda ito ng boss. Para lumitaw sa dulo ng labanan at nakawin ang lahat ng premyo. Nagngit-ngit ang kaniyang mga ngipin at matinding galit ang makikita sa mga mata ni Bai nang malaman niyang may isang bagay na nakatago sa isang mababang level na kuweba. Nakita niyang naglalakad sa kaniyang direksyon ang isang matalinong pinuno kasama ang ilang mga snow gorillas. Ang haring matsing na si Kang Lin na level 10 ay ngumiti nang nakakaloko habang tinitingnan ang kaniyang biktima na unti-unting nagyelo at naghihintay sa kaniyang huling sandali. Ika-23 ng Mayo ng taong 2005. Sabado, alas 2:10 ng madaling araw, sa madilim at sikretong rank F na kuweba, natagpuan ni Bai ang kaniyang sarili na nagyeyelo. Kalaban. Gising pa siya, kahit nagyeyelo na ang katawan, ramdam niya na malapit na siyang mamatay sa tindi ng ginaw. Dahan-dahang itinaas ng pinuno ng mga Dark Monkey ang kanyang daliri at itinuro ang nagyeyelong binata. Sa isang utos lang niya, mabilis na sumugod ang kanyang mga tauhan, isang unggoy ang mabilis na nakalapit kay Bai sa loob lang ng ilang segundo. Wala nang ibang magawa si Bai kundi itaya ang lahat. Iwinasiwas ng unggoy ang kanyang pamalo, tinitira ang binata ng isang pahigandang atake na parang isang malakas na latigo. Mabilis na lumapit ang pamalo kay Bai, pero sa huling sandali, binasag niya ang yelo. Tumama ang atake ng Snow Monkey sa pwesto kung nasaan si Bai kanina, na gumawa ng isang malakas na kalabog, pero kahit ang pinuno ng mga unggoy ay nagulat sa nangyari. Binasag ni Bai ang yelo at sinalag ang atake ng Snow Monkey. Dahil doon, bumalik sa halimaw ang pinsalang dapat sana ay para sa kanya. Kahit nakaganti siya, ramdam ni Bai ang tindi ng sugat sa loob ng kanyang katawan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang enerhiya para lang mabasag ang yelo, kaya halos maubos din ang kanyang stamina dahil doon. Habang pinupunasan ang gilid ng kanyang bibig, galit na tinitigan ni Bai ang mga halimaw. Alam niyang kailangan pa ng boss ng kaunting oras para makagamit ulit ng ganoon kalakas na mahika, kaya balak na niyang tapusin ang lahat ng kalaban habang may pagkakataon pa siya. Parang excited pa ang pinuno ng mga unggoy habang itinaas ang kamay niyang puno ng dark power. Pagkataas ng kanyang kamay, mahigpit siyang nagkuyom ng palad. Dahil dito, nawala ang spell ng pagyelo, kaya nakawala ang dambuhalang oso, at pati na rin ang mga lobo na galit na nag-uumulan. Habang nakatingin kay Bai bilang kanilang kaaway, nanggigil ang bida natin lalo na't nakikitang lalong sumasama ang sitwasyon. Balot ng madilim na aura, tumayo sa harap niya ang unstable ice-field bear, kitang-kita ang dambuhala niyang laki. Sa harap ng ganoong halimaw, sinubukan ni Bai na mag-isip ng paraan. Ang kanyang nuclear element ay natural na. Nasasangga ng cloud element ng oso. Dahil paubos na ang kanyang stamina, at sa dami ng kailangang harapin, lalong naging malala ang sitwasyon. Mula sa Dark Cave Lord hanggang sa Blue Forest Monkey Master, pati na ang unstable bear, mga Dark Wolf, at mga Snow Monkey, na corner na si Bai at wala nang magawa. Dahil nakita niyang halos 0% na ang tsansa niyang mabuhay, biglang inatake si Bai ng isa sa mga unggoy gamit ang pamalo nito. Pilit niya itong hinarang gamit ang kanyang espada. Habang dumedepensa, may nakita pa siyang isa pang Snow Monkey. Sabay na umatake ang pangalawang unggoy, pero sa huling sandali, nakaiwas ang bida natin at mabilis na umatras. Napangitngit siya sa inis dahil nararamdaman niyang paubos na ang kanyang lakas. Hindi man lang siya tinigilan ng mga halimaw. Parang isang puting avalanche, umungol ang unstable bear habang marahas na sumusugod kay Bai. Nakaluhod pa rin ang bida habang sinusubukang bumawi ng lakas. Wala siyang magawa kundi ang magnitnit ang mga ngipin. Iwinasiwas ng oso ang malaki niyang katawan at hinampas ang bida ng mga paa nito sa harap. Tumalsik si Bai sa malayo. Pero naging malambot naman ang bagsak niya kaysa sa inaasahan. Ganun pa man, wala na siyang stamina at sobrang giniginaw na siya. Sa harap niya, nandoon ang isang hukbo ng mga gutom na dark monsters. Kino-corner siya na parang isang maliit at walang kalaban-laban na biktima. Sa taas nilang lahat, ngumiti ang pinuno ng mga unggoy, tuwang-tuwa sa nakikita, itinaas ng boss na halimaw. Nang Blue Forest ang kanyang tungkod para gumawa ng maraming bloke ng yelo, isang ice storm na ang nabubuo. Pagtingala ni Bai, napanganga na lang siya, hindi niya akalain na ganoon kabilis ang cooldown ng skill na yon. Kahit gulat at takot, rumespeto ulit ang determinasyon sa mukha ni Bai. Sa dati niyang buhay, madalas siyang humarap sa lahat ng klase ng malalalang sitwasyon. Dahil sa dami ng pagsubok, nahasa ang kanyang pakiramdam. Para makahanap ng pagkakataon. Sa lagay niya ngayon, may nakita siyang dalawang opsyon. Ang una ay manatili at lumaban kahit kritikal na ang kanyang stamina. Pero ang harapin ng ice storm na iyon, at makipagbakbakan sa dose-dose ng halimaw ay mas malala pa sa 0 ang tsansa niyang mabuhay. Taglay ang determinadong tingin, pinili ni Bai ang pangalawang opsyon. Tumalikod siya, tinakbuhan ang mga bloke ng yelo, at tumalon sa bangin. Habang nasa ere, nahabol pa ng manipis na yelo ang kanyang paa. Kumalat ang yelo at tuluyan siyang naging estatwa sa gitna ng pagtalon. Nagulat ang pinuno ng mga unggoy dahil hindi niya inaasahang tatangkang tumakas ang biktima niya. Pati ang mga lobo at oso ay nagulat din.
Dahil nagyelo na, nahulog si Bai sa bangin, ang katapusan niya ay parang isang bloke ng yelo na nahuhulog sa madilim na balon. Balot ng yelo, nahulog si Bai sa sobrang dilim, mabilis na lumalapit sa pinakailalim ng lambak. Doon, maraming mga buto at labi ng mga hayop ang nakahimlay. Kinaumagahan, paggising ng nanay ni Bai, pinuntahan niya ito sa kwarto para gisingin. Hindi siya makapaniwalang tinatanghali ito ng gising dahil lang weekend. Pero, gulat at pagtataka, ang rumehistro sa kanyang mga mata nang malamang wala ang kanyang anak sa kwarto. Noong 10:00 na ng umaga, ang nanay ni Bai ay pumasok sa kwarto at nakitang maayos ang kama na may note sa ibabaw ng kumot sa sulat na iniwan ni Bai. Ang nakasulat ay, "Inay, pumunta lang po ako sa bahay ng isang kaibigan. Gabi na po ako makakauwi. Huwag po kayong mag-alala sa akin." Pero ang kanyang ina ay naniniwalang kung sa kaibigan lang talaga siya pupunta, dapat ay nagsabi muna ito ng maayos sa halip na basta na lang mag-iwan ng sulat. Habang bumubuntong hininga, napaisip siya kung ano na ang nangyayari sa kanyang munting si Bai. Simula nang makauwi si Bai kahapon, pakiramdam niya ay para na itong ibang tao. Dahil dito, nakaramdam siya ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Sa loob ng Dark Valley, makikita ang mga bakas ng matinding paghihirap. Sa bawat sulok, isang munting sapa ng tubig yelo ang tahimik na umaagos sa ilalim ng lugar kung saan gumuho ang tulay na yelo, na naging dahilan ng pagkahulog ng mahigit 100 mahiwagang nilalang. Ubong-ubo si Bai habang pilit na kumakapit sa isa sa mga stalactite sa gilid ng ilog. Hinila niya ang kanyang sarili paahon habang inaalalang 3 beses. Siyang nag-level up dahil sa pagkapuksa ng mga monsters na nahulog sa bangin, habang umuubo, mabilis siyang nag-compute. Sa kanyang isip, ang pag-akyat ng 3 antas ay nangangahulugang nasa 60 sa mga halimaw na iyon ang napatay, o sa madaling salita, mga 40 ang nakaligtas. Bago pa man tumalon sa bangin, alam na ni Bai na dapat ay may ilog doon dahil may ilang halimaw na nakaligtas. Kaya naman, itinuring niya itong kaisa-isang pagkakataon para mabuhay. Gayunpaman, ang muling pagbasag sa yelong nakapaligid sa kanya ay halos umubos sa kanyang lakas, kaya naman tinamaan siya ng iba't ibang negatibong epekto tulad ng panghihina at pagkawala ng puwersa. Bukod pa rito, dahil sa pagkahulog mula sa napakataas na lugar, nagtamo ng matinding pinsala ang katawan ni Bai. Habang unti-unting lumalamig ang kanyang katawan, ramdam niyang nasa limitasyon na siya, sobrang hina, hanggang sa punto na hindi na niya kayang tumayo. Dahan-dahang napikit ang kanyang mga mata. Habang tila wala ng lakas si Bai, isang anino ang dahan-dahang lumalapit. Sa kanya, dala ang matatalas na pangil at uhaw na dila. Ang Glacial Sovereign, ang Cloud Element Feral Tiger, na nasa antas na siyam, isa sa pinakamalalakas na halimaw na nakaligtas sa pagkahulog, ay naglakad ng may matinding galit patungo kay Bai. At kasabay nito, kahit nasa gitna ng panganib, samot-saring alaala ang lumitaw sa panaginip ng ating bida. Hawak ang isang baso, isang lalaki ang sumigaw. "Hoy bata, bumalik ka na pala pero hindi mo man lang ako inayang uminom. Nakabuka ka ang mga kamay." Nag-alok siling ng isang mainit na yakap, gaya ng siya lang ang nakakagawa. Sa kabilang banda, ang masiglang si Han Shelling, dala ang kanyang mga libro, ay niyaya si Bai na kumain ng sabay. Sa harap ng isang bulletin board, lumitaw din ang misteryosong si Lucian sa kanyang mga alaala. "Bai, alam mo ba kung anong ibig sabihin ng mga datos na ito? Halika, tingnan mo." Lumabas din ang kanyang nag-aalalang ina sa kanyang alaala, na gaya ng dati ay laging gustong mag-alaga sa kanya. Pero hindi lang mga mabubuting tao ang naalala niya, may mga masasamang loob din sa isip ni Bai, ang monkey boss, ang dahilan kung bakit siya nahulog sa bangin, gayon din si Bai Lingsheng, at higit sa lahat, ang taong nagtraidor sa kanilang grupo, ang mga taong gustong tumapo sa kanyang paglalakbay. Ang pag-alala sa mga nagmamahal sa kanya, pati na rin sa kanyang mga kaaway, ang muling nagpaalab sa apoy ng buhay sa loob niya. Nagkamalay si Bai, itinikom ang kanyang kamao, at nanindigan sa sarili, na hindi siya magpapatalo sa anumang limitasyon. Pero tila huli na ang lahat, dahil sumugod na ang Glacial Sovereign Tiger na may balak na lamunin siya sa isang iglap lang. Subalit bago pa man mamalayan ng tigre, ang 2 kamay ni Bai ay nakahawak na sa mga panga nito. Nagulat ang tigre at tumingin kay Bai, na nagsabi sa hayop at sa kanyang sarili, lahat ng mga pinagsisihan ko sa dati kong buhay, hinding-hindi ko nahahayaang mangyari pang muli. Gamit ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan, naging sanhi si Bai ng panginginig ng tigre. Sa gitna ng galit, paninindigan, at tapang, sumigaw si Bai, na wala na sa akin ang lahat. Noon, nakita ko na ang sarili kong kamatayan sa harap ng aking mga mata, at hindi na iyon mauulit pa. Mabilis na pinaikot ang kanyang katawan para sa isang sipa, tinamaan ng diretsyo ni Bai ang Glacial Sovereign Tiger, dahilan para tumalsik ang mga pangil ng mabangis na hayop. Nang kadiliman, habang ang katawan ng tigre ay bumagsak na parang saranggolang naputulan ng tali. Matapos itapon ng tigre ng malayo, lumuhod si Bai sa sobrang pagod.
Humihingal siya, at ang mainit niyang hininga ay agad na nagyayelo sa harap ng kanyang mukha. Sa paligid ng katawan ni Bai, isang dilaw na aura ang lumitaw. Ang Glacial Sovereign ay hindi pa tuluyang natatalo, at ang iba pang mga halimaw ay nagsimula na namang paligiran siya. Pero, sa ganitong mga desperadong sitwasyon lamang maaaring mangyari ang isang class advancement. Ang pagpiling pumasok ng mag-isa sa isang labirinto ng kadiliman, ang pag-akit sa mga halimaw na mas malalakas. Pa sa kanya, ang pagtalon sa bangin at ang patuloy na pagsuong sa mga hindi inaasahang sitwasyon, gaya ng pagharap sa isang kawan ng mga halimaw, mga lobo, at mga oso. Lahat ng ito ay sadyang pinlano ni Bai ng maaga. Ginawa niya ang lahat ng ito, at itinayaang lahat para lamang muling maramdaman ang desperasyon ng kanyang nakaraang buhay, kung saan naranasan niya ang sagad-sagaring kawalan ng pag-asa, upang sagarin ang kanyang adrenaline habang inaalala ang sandaling nawala ang kanyang ina, at nang burahin niya si Bai Lingsheng sa kanyang buhay. Unti-unti, ang adrenaline ay bumuhos at umabot sa nakakaalarmang antas sa loob ni Bai, na nagdulot ng isang pakiramdam na hinding-hindi niya malilimutan. Sa bawat sandali, ang mga abilidad ng kanyang klase ay sumasailalim sa mga pag-unlad at pagtatangkang mapahusay pa. Paulit-ulit ang pagtatangkang magpalit ng class, kahit bigo, pero parang isang walang katapusang siklo ng adrenaline. Kahit hindi nakapag-advance ng class, may nakuha si Bai na mas importante. Nakuha niya ang isang ultimate skill na mas maaga kaysa sa dapat. Hawak ang kanyang espada, hinayaan niyang umapaw ang matinding aura mula sa kanyang katawan. Dahil natutunan na ang mga advanced na kasanayan sa banal na esgrima, handa na si Bai na harapin muli ng harapan ang mga halimaw ng kadiliman. Galit na galit ang Glacial Sovereign nang maramdaman ang malakas na enerhiya ng kanyang biktima, itong halimaw na nawalan na ng ilan sa kanyang matatalas na ngipin. Umungal ito ng pagkalakas-lakas para takutin siya. Pero walang talab ito kay Bai. Sa isang mabilis na galaw ng katawan, pinuwesto niya ang espada gamit ang kanang kamay sa ibabaw ng kanyang kaliwang braso, isinasagawa ang posisyon para sa skill na Sanctuary. Sabay-sabay na lumusob ang lahat ng mga halimaw sa ating bida. Nagsanib-puwersa ang mga oso at maliliit na lobo para atakihin siya sa likuran habang kinakalaban niya ang Glacial Sovereign. Pero, pinaikot niya ang kanyang katawan at inilabas ang lahat ng enerhiyang naipon sa espada, nagpakawala ng isang hiwa ng enerhiya. Inilabas ni Bai ang skill na nagpatalsik sa lahat ng mga monstro. Maaaring mukhang malamig at walang emosyon ang kanyang mukha, pero sobrang kontento siya sa kinalabasang ito. Nagkapira-piraso ang mga monstro sa paligid ni Bai dahil sa isang atake lang na kanyang pinakawalan at nakuha niya bilang premyo ang kanilang mga experience points. Sa bawat sulok ng bangin, humandusay ang mga monstro matapos silang ubusin ng atake ng Sanctuary. Naramdaman ni Bai ang pag-apaw ng lakas ng experience sa kanyang katawan at habang kinukuha ang mga reward, tumaas ang kanyang tier. Habang umaandar ang pangalawang epekto ng Sanctuary, nawala ang lahat ng pagod sa kanyang katawan at bumalik din ang kanyang buong stamina. Matapos patayin ang Glacial Sovereign at makuha ang titulong Icefield Wanderer na magbabawas sa pinsalang matatamo mula sa mga atake ng yelo, naghanda na si Bai para sa susunod na hakbang. Tumingin siya sa tuktok ng bangin at sumumpa, babalik ako para tugisin ka. Iniwan ni Bai ang mga maliliit na lobo matapos siguraduhing lahat sila ay naubos na. Ngayong nakaakyat na siya sa level 8, nararamdaman niyang mas madali na ang pagpabagsak sa mga monstro na kapareho niya ng class. Dahil sa bawas pinsala sa yelo, hindi na rin siya nakakaramdam ng ginaw. Ang skill na Sanctuary na ginamit ni Bai kanina ay nag-iipon ng lahat ng pinsalang natamo at ibinabalik ito sa grupo ng mga kaaway, pero magagamit lang ito matapos makaipon ng matinding pagod at pinsala. Ngayong magaling na siya salamat sa skill na iyon, naglakad siya patungo sa pader ng bangin at nagsimulang umakyat. Hindi alam ni Bai kung gaano na siya katagal sa labirinto, pero alam niyang kailangan na niyang bumalik agad dahil siguradong mag-aalala na ang kanyang nanay. Sa isang bahagi ng nagyelong kapatagan, may isang maliit na kubo kung saan nagpapahinga ang isang unggoy na mago. Habang nakaupo ito sa kanyang trono, ang kanyang mga tauhan, ang mga snow monkey, ay nakabitin ng pabaligtad sa paligid ng kubo. Nakapikit ang pinunong unggoy at tahimik na nagpapahinga, hanggang sa mapadilat siya ng makaramdam ng isang presensya. Bago pa man ito makakilos, isang malakas na atake ang tumama sa kanyang bahay, na nagpaguho sa bahagi ng bubong. Nakatapak sa ibabaw ng isa pang osong tinalo niya sa daan, hinarap ni Bai ang pinunong unggoy. Mukhang nagkita tayong muli. Sa bintana ng kanilang bahay, 11:00 na ng gabi sa araw na iyon, nagtatanong ang nanay ni Bai kung nasaan na ba ang kanyang anak. Nag-aalala siya at iniisip kung bakit hindi pa ito bumabalik. Handa na ang pagkain at naghihintay na sa kanya, luto ng kanyang inang nagnanais na sana ay nasa mabuti siyang kalagayan. Habang may nag-aalalang inang naghihintay sa bahay, nilulusob naman ng kanyang anak ang tirahan ng pinunong unggoy. Sa pagbagsak ng bubong, nagulat ang mga snow monkey na nakabitin pabaligtad. Agad nilang inayos ang kanilang tayo, at inilabas ang kanilang mga pamalo para tignan ang nangyayari. Sa labas, isang malaking snow bear ang nakahandusay sa lupa,
hindi na gumagalaw matapos wasakin ang bahagi ng bahay. Sa ibabaw ng oso ay naroon si Bai, na tinitigan ang mga unggoy at binati sila ng walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Nagkita tayong muli. Sa labas ng bahay ng mga unggoy, maraming lobo ang nakabulagta, mga halimaw na tinalo ni Bai bago niya hinarap ang mga ito. Nanatiling nakatayo ang mga unggoy, naghihintay sa utos ng kanilang amo na kanina pa nakaupo. Pagkatapos ay itinaas ng pinunong unggoy ang kanyang daliri, at itinuro ang batang tao. Agad na kumilos ang unang snow monkey, at tumalon sa ibabaw ng oso kung nasaan si Bai. Inihampas nito ang kanyang pamalo, gaya ng ginawa nito noong huli silang magkita. Pero sa pagkakataong ito, may kakaibang kislap ng kapangyarihan ang lumitaw sa mga mata ng ating bida. Iwinasiwas ni Bai ang kanyang Honvu Blade, sinalag ang atake, at pinatay ang unggoy sa isang iglap lang. Nagulat ang pinunong unggoy nang makitang ganoon kadaling napatay ang isa sa kanyang mga tauhan. Sa tindi ng galit dahil sa pagkawala ng kanyang tauhan, itinutok niya ang kanyang tungkod kay Bai gamit ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Muli, lumitaw ang kanyang trademark na atake. Isang unos ng yelo ang nabuo at bumuhos kay Bai. Pero sa pagkakataong ito, handa na siyang lumaban pabalik. Ng bida. Iwinasiwas ni Bai ang Honvu Blade, sinalag ang atake, at sa isang iglap, tinapos niya ang unggoy sa gubat, ng niebe sa isang pukpok lang. Nang makita niyang napatay ng ganon kadali ang isa sa mga bataan niya, nagulat ang mestro ng mga unggoy. Sa sobrang galit dahil nabawasan siya ng tauhan, itinuro niya ang kanyang baston kay Bai gamit ang kanyang mahika. Muli, lumabas ang kanyang pamosong atake. Isang malakas na bagyo ng yelo ang nabuo at bumuhos kay Bai. Pero, sa pagkakataong ito, handa na siyang lumaban pabalik. Nang makitang nagbago na ang ihip ng hangin, sumugod si Bai sa gitna ng bagyo ng yelo, habang balot ang katawan ng proteksyon laban sa anumang pinsala. Gamit ang kanyang resistensya sa elementong ulap, at dahil nabawasan na ang pinsalang dulot ng pagkakayelo, mabilis na nilapitan ni Bai ang pinunong unggoy. Agad na tumingin ang pinunong unggoy sa bitbit niyang telang supot. Mula rito, naglabas siya ng isang malakas na mahika ng yelo. Binalot ng mahika ang isang tungkod na kristal. Sa pamamagitan nito, ang salamangkang pinuno ng mga unggoy ay lumikha ng marami pang bagong unggoy na yelo. Lumitaw ang mga ito para protektahan siya, at humarang sa pagitan niya at ng batang tao, pero hindi nagbago ang layunin ni Bai. Gamit ang mabilis na pagkurap ng liwanag, nilagpasan niya ang mga bagong unggoy na yelo at dumiretso sa kanyang pangunahing target. Kailangan lang niya itong mapatumba para tuluyan ng maabot ang klaseng D. Sa isang napakalakas na atake, mabangis na sumugod si Bai. Pinatalsik ni Bai ang kamay ng halimaw na humahawak sa tungkod. Sabay na tumilapon sa malayo ang tungkod at ang naputol nitong kamay. Habang ang pinunong unggoy ay nakangangang nakatingin sa kanyang sugatang braso, nagawa pa rin niyang abutin ang tungkod gamit ang isa pa niyang kamay. Pero ngayon, isa na lang ang natitira sa kanya, dahil laking panghihinayang niya nang makitang wala na ang isa pa niyang kamay sa gitna ng labanan. Tumigil sa pagwawala ang pinunong unggoy, nang maalalang banta pa rin ang tao sa harap niya. Sa isang malamig na tingin, tinitigan ni Bai ang halimaw. Nagpaalam siya ng maikli, paalam. Habang pinihit ang katawan para sa isa pang atake, nagpakawala si Bai ng sunod-sunod na nakamamatay na hiwa. Hindi na nagawang lumaban o humarang pa ng pinuno ng madilim na laberinto. Matapos gawing pira-piraso ang kalaban, nanalo si Bai. Tinalo niya ang hari ng asul na kagubatan, at nakakuha ng 1,000 puntos ng karanasan. Dahil dito, umangat na si Bai sa klaseng D. Bilang isang nuklear na mandirigma, tinakot niya ang mga unggoy sa paligid, dahil sa pag-angat ng klase, nakakuha si Bai ng bonus na 100%. Nakatanggap siya ng abiso na ang mga gamit ay naghihintay na para kunin. Sapat na rin ang naipon niyang enerhiya ng elementong ulap. Isang bagong propesyon ang nakatakdang magising. Dahil sa tagal ng kanyang pakikipaglaban, nakalimutan na ni Bai ang kanyang mga naipong puntos. Palagi niyang iniipon ang mga puntos ng katangian mula sa mga halimaw na kanyang natatalo, isang bagong lakas ang nagsimulang dumaloy sa kanyang buong katawan. Isang bagong abiso ang lumitaw sa kanyang harapan. Propesyon na pulang ranggo, mago ng elementong ulap unang antas, klaseng E. Maaari kang magpalit ng klase kahit kailan mo gusto. Dahil nakakuha siya ng pulang klase mula sa lahat ng mga random na opsyon. Nagulat si Bai. Kahit nasa ranggong E pa lang ito dahil nasa unang antas pa lang, mayroon na itong 200% na bonus. Kapantay na agad nito ang kasalukuyan niyang klaseng mandirigma sa ranggong D, na nakakakuha ng bonus na 100% ng 2 beses. Bukod sa nakuhang klase, nakuha rin ni Bai ang sandata para sa mago na klaseng D, ang batong mahika ng pinunong unggoy. Ang gamit na ito ay nagpapataas ng lakas ng elemento at katangiang espiritual ng 40 puntos, bukod pa sa pagpapalawak ng sakop ng atake. Tumaas ng 50% ang epekto ng kanyang mga mahika. At ang huli, ang telang supot na naiwan ng pinunong unggoy. Ang supot na ito ay kayang maglaman ng hanggang 20 gamit. Ang mga unggoy na yelo ay kuryosong nagmamasid sa gagawin ni Bai. Sinusubukan nilang hulaan ang susunod niyang hakbang.
Kinuha ni Bai ang tungkod at ang supot, saka matalim na tinitigan ang mga unggoy, kaya nagtakbuhan sila sa takot. Ngayon, habang may bumabalot na pulang aura sa kanya, nakakalokong ngumiti si Bai. Inabot niya ang kanyang kamay at bumulong sa sarili. May ilang maliliit na langaw pa palang natitira sa lugar na ito. Masubukan nga ang bagong klaseng ito na hindi ko pa kailanman nalaruan. Gamit ang isang tusong ngiti, ginamit ni Bai ang kapangyarihan ng mago ng elementong ulap. Noong ika-24 ng Mayo, alas 5 ng umaga. Nanatili ang nanay ni Bai sa sala para hintayin ang kanyang anak. Hindi siya kumain o natulog para lang abangan ang kaisa-isang taong minamahal niya. Kahit nanghihina, kumakapit pa rin siya sa pag-asa na walang masamang nangyari sa kanyang mahal na anak. Walang kaalam-alam sa nangyayari sa labas, binuksan ni Bai ang pinto ng kanilang bahay. Nang marinig ang ingay, agad na napatingala ang kanyang ina. Nagmamadali siyang tumayo, baka sa mukha ang pag-aalala at pananabik na makita muli ang kanyang anak. Pagpasok ni Bai, hindi niya napansin ang matinding pag-aalalang naramdaman ng kanyang ina, at humingi na lang siya ng paumanhin dahil sa pagiging huli. Nay, pasensya na po kung pinaghintay ko kayo ng matagal. Bago pa man siya matapos magsalita, naramdaman ni Bai ang isang mahigpit na yakap. Ang mahigpit na yakap ng kanyang ina ay may kasamang mga luha ng ginhawa. Nang maunawaan ang sitwasyon, sinubukan ni Bai na patahanin ito. Kanina niyo pa po ba ako hinihintay? Hindi man lang kayo kumain. Sa isang makahulugang tingin, nagtanong si Bai. Nay, may mungkahi po ako sa inyo. Gusto niyo po bang pakinggan? Gamit ang mahikang supot at ang mahalagang sandata na nakuha niya. Marami ring nakuhang mahahalagang gamit si Bai. Ilang sandali matapos makauwi, nakipagkita siya sa isang mamimili. Sinuri ng lalaki ang isa sa mga nakuhang batong mahika. Mukha siyang isang nagpapautang at sinuri ang bato ng may ngiti sa labi. 800 lang ang kaya kong ibayad sa batong ito. Dahil 8,000 ang gusto ni Bai, mabilis niyang binawi ang bato mula sa kamay ng lalaki. Nagulat ang lalaki nang makitang biglang naglaho ang gamit at sumigaw, niloloko mo ba ako? Gusto mo ang ganoong kalaking halaga para sa isang maliit na core na gaya niyan? Nang makitang tumalikod ang binata para umalis, naghabol ang lalaki. Nag-alok siya ng 2,000. Kukunin ko lahat kung ibebenta mo ng 2,000 ang bawat isa. Dahil dito, nagmungkahi si Bai ng 5,000. Bawat isa. Dahil nakasalalay ang negosasyon, itinaas ng lalaki ang alok niya sa 3,000 kada bato bilang huling tawad, pero lalo lang itinaas ni Bai ang presyo sa 6,000. Noong sinubukan pa ng lalaki na makipagtawaran, naging 7,000 na ang hiningi ni Bai, bago pa man makapagsalita. Muli ang binata, desperadong pumayag ang lalaki sa takot na mawala pa sa kanya ang mga mahahalagang gamit na ito. Sa kanyang nakaraang buhay, si Bai, matapos kumita ng kaunti, ay may nakilalang mga ahente ng mahiwagang mineral kung saan maibebenta niya ang kanyang mga bato sa magandang presyo. Habang binibilang ang perang nakuha, naisip ni Bai na makakaarkila na siya ng maayos na matitirhan para sa kanya at sa kanyang ina. Sa dati niyang buhay, hindi man lang nakaranas si Bai ng kahit isang araw na pahinga. Bukod sa bagong bahay, gusto niyang ibigay sa ina ang lahat ng makakaya niya para ma-enjoy nito ang buhay. Pagpasok sa malawak na apartment, namangha ang ina ni Bai. Naglakad-lakad siya sa sala na mas malaki pa kaysa sa buong lumang bahay na tinirhan nila noon. Nang makitang nagustuhan ng kanyang ina ang lugar, nakipagkamay si Bai sa ahente at nirentahan ang bahay sa halagang 15,000 kada buwan at nagbayad pa ng ilang buwang advance. Nang marinig ang presyo, sinubukan ng kanyang ina na papag-isipan muna ito, pero gusto niyang ibigay ang pinakamabuti para sa kanya. Noong gabi ring iyon ng Mayo 24, naghanda ng hapunan ang ina ni Bai na may ngiti sa mga labi, isang bagay na hindi pa nakikita ng binata noon. Habang nagpapahinga sa kwarto, nirepaso niya ang lahat ng nagawa niya sa nakalipas na 24 na oras. Nakakuha siya ng bagong bahay, umakyat sa Class D, at nagkaroon ng bagong propesyon. Pero dahil palalayain na si Hong Kang-sheng sa loob ng ilang araw, alam ni Bai na hindi siya dapat magkampante. Hanggat hindi pa lubos na nareresolba ang usaping ito, hindi siya pwedeng maghiganti ng walang pag-aalinlangan. Habang kinikinis ang isang maliit na bato para gawing pulseras, para madali itong madala, naalala ni Bai na kailangan na niyang bumalik sa paaralan kinabukasan. May kumpiyansa niyang sinabi sa sarili na dumating na ang oras para hanapin ang isang partikular na bagay. Sa sandali ring iyon, sa ibang lugar, ilang kalalakihan ang lumalabas sa isang portal. Nasa unahan ng grupo si Hong Kang-sheng, na kahit iritado, ay pinupuri ng mga tagapagtanggol. Nakasama niya. Nagmamadaling lumapit ang isang dalaga, na kapatid ni Hong Kang-sheng, para abutan siya ng isang bote ng tubig. Sa sobrang galit, itinabig niya ang bote sa sahig at sumigaw. Habang may oras pa tayo, pumunta na tayo sa susunod na labirinto para ituloy ang pagsasanay. May puot sa kanyang mga mata, si Hong Kang-sheng, na nasa level 3 na ngayon ng Class E, bilang isang astral robe, ay napasinghal. Walang makakatalo sa bilis ng paglakas ko. Sa susunod na simulation combat test, ipapakita ko sa lahat kung sino ang tunay na henyo. Kasabay nito, sa tuktok ng isang gusali, isang babaeng naka-Amerikana,
nakatsinelas, at nakaponytail ang nag-aanalisa ng ilang dokumento. Sa harap ng bintanang mula sahig hanggang kisame, habang binabasa ang hawak na papel at naglalabas ng kakaibang aura, nagkomento siya. Walang kahit isang rank gold sa mga bagong nagising na may kapangyarihan ngayong taon. Mukhang wala namang kawili-wiling panoorin. Sa umaga ng Mayo 25, maraming masusustansyang pagkain ang inihanda. May lugaw, boling-boling na itim na beans, at iba pa. Masayang naupo ang ina ni Bai habang pinapanood ang anak na kumain. Nagmamadali namang nilalamon ni Bai ang lahat habang nagrereklamo na mahuhuli na siya. Nay, bakit po hindi niyo ako ginising? May ngiti sa mukha, sinabi ng ina na napakahimbing ng tulog niya kaya hindi niya ito natiis na gisingin. Habang hinahaplos ang ulo ng mahal na ak, pinayuhan niya itong kumain ng dahan-dahan dahil ayos lang naman kung mahuli siya. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, habang nararamdaman ang init ng kamay ng kanyang ina sa kanyang pisngi, ngumiti ng tapat si Bai. Kailangan niyang sumang-ayon dito. Napakatagal na noong huli siyang nakatulog ng mahimbing, at hindi rin siya nakakakain ng almusal ng mapayapa. Sa loob ng maraming taon, biglang naramdaman ni Bai na pinisil ng kanyang ina ang kanyang balikat. Sa gulat, nagtanong siya kung may problema ba. Para bang gusto ring suklian ang pag-aalagang ipinakita ng anak, tinanong ng ina ni Bai kung may gusto ba siyang makuha. Laruan ba, libro, o kahit anong gadget. Nakangiting sumagot si Bai, Nay, bakit bigla niyo po yata akong gustong regaluhan? Itinuro ng ina ang kalendaryo sa pader malapit sa pinto, at ipinaalala na kaarawan na niya sa susunod na Biyernes. Nagulat si Bai nang maalala ang petsa ng kanyang kaarawan, Hunyo 5. Pero biglang may lungkot na dumaan sa kanyang mukha. Napakatagal na mula noong huli niyang ipinagdiwang ang kanyang kaarawan, kaya tuluyan na niyang nakalimutan ang petsang ito. Sa nakaraang buhay ni Bai at matapos mawala ang kanyang ina, wala na siyang kasama para ipagdiwang pa ang kanyang kaarawan. Habang patuloy na kumakain ng mga pagkaing inihanda ng kanyang ina, tinanong ni Bai ang sarili kung mayroon ba siyang tunay na gusto, ang pinaka-inaasam niya. Tumingin siya sa ngiti sa mukha ng kanyang ina, na sa puntong ito sa kanyang nakaraang buhay ay wala na sa mundo. Naramdaman ni Bai na nasa kanya na ang lahat ng pinakamahalaga para sa kanya. Pero meron pa rin siyang isang hangarin, ang tapusin ang kanyang susunod na layunin. Ang ubusin ng taong nagtaksil sa kanya at sa kanyang grupo matapos ang maraming taon ng pagtitiwala. Pagkalipas ng ilang oras, dumating si Bai sa akademiyang kaanib ng mga awakened. Sa loob ng isang malaking auditorium, ang tagapagsalita ay nagsimula na sa welcome event para sa mga bagong estudyante. Nakapamaywang ang gurong namamahala at nag-anunsyo, sige, mga paslit. Siguradong nakapagpahinga kayo ng maayos. Pagkatapos ng weekend. Ngayon naman, oras na para simulan ang malaimpyernong paghahanda para sa simulation ng labanan. Sa harap niya ay ang 12 estudyante, kabilang si Bai, na nakikinig sa sinasabi ng guro, inaasahan kong wala sa inyo. Ang hindi nakakaalam sa kahalagahan ng simulation na ito. Ang ating paaralan para sa mga awakened ay ang dibisyon ng elementarya na direktang nasa ilalim ng Divine Guild. Babantayan ng guild ang bawat galaw natin, at ang simulation na ito ang unang yugto na dapat ninyong harapin. Pagkatapos ng inyong awakening, ang labanang, ito ang magsisilbing graduation evaluation ninyo sa elementarya, at ila-livestream ito ng buo. Ipinaalala rin ng instruktor sa mga nasasabik na kabataan na ang sinumang magpapakita ng pinakamagandang performance sa simulation ay magkakaroon ng pagkakataong sumama sa training pilgrimage kasama ang dibisyon ng high school. Napanganga ang mga bagong awakened na estudyante sa pananabik nang malaman nilang ang training pilgrimage na ito ay nangyayari lamang minsan sa isang taon, at ito ang pinakamagandang pagkakataon para makagawa ng koneksyon sa Divine Guild. Habang nakahalukip-kip, ipinaliwanag ng instruktor ang bigat ng kaganapang iyon. Pinipili ng paaralan ang mga pinakamagagaling na estudyante mula elementarya at high school para sabay-sabay na maglakbay patungo sa bansang Sheng, ang sentro ng Divine Guild. Bakas ang seryosong tingin sa mukha ni Bai nang marinig ang pangalan ng bansang iyon at ng kanilang headquarter. Doon niya nakilala ang kanyang master sa dati niyang buhay. Sa kulungan pa mismo, nakakatawa man isipin. Pero, doon din isinilang ang kanyang pinakamortal na kaaway. Kahit kailan ay hindi nagkita ang taong iyon at ang master ni Bai dahil sumali lang ito sa Divine Core matapos ang mahabang panahon. Para mahanap ang taong iyon sa kasalukuyang timeline, ang pinakamabilis na paraan ay ang makakuha ng napakataas na score sa evaluation na ito at makakuha ng slot sa training pilgrimage. Sa harap ni Bai, may isang kabataang excited na nagkomento, sa Biyernes na pala ang simulation. Kinakabahan ako pero sobrang excited din. Kumukulo na ang dugo ko. Ang nakasalaming binata naman na nakatagpo ni Bai noong nakaraang araw ay malapit lang din at nagsabing, narinig ko na sa loob daw ng mga maze ginagawa ang simulation. Ligtas kaya talaga yon? Kahit nag-aalinlangan. At tila natatakot ang nakasalaming bata, itinuro ng instruktor ang isang pinto. Magsisimula na tayo sa official training. Sa unang yugto,
Dadaan kayo sa matinding conditioning ng katawan. Ito ang gravity room. Magsimula kayo sa 10 set ng pabalik-balik na takbo. Tuwang-tuwa ang bata sa harap ni Bai at napasigaw pa ng, ayos to. Sobrang. Nagugustuhan ko ang training na ito. Gagawa ako ng 20 set. Sa kabila ng excitement ng iba, nanatiling seryoso si Bai. Nagsimulang pumasok ang pila sa pintong itinuro ng instruktor. Pero, nang turn na ni Bai, huminto siya sa tabi ng instruktor at sinabing, Professor, ayaw ko pong gamitin ang training room na yan. Sa labas ng paaralan, napalingon. Ang ilang estudyante sa gulat nang marinig ang pangalan ni Bai. Kabilang narito si Tiin at iba pang kaklase na napatingin ng mabuti. Lumapit ang matangkad na instruktor na may seryosong tingin. Hindi nagpakita ng pag-aalinlangan si Bai, tiningnan lang niya ito ng diretso. Naghalukip-kip ang lalaki at bahagyang tumawa ng maikli. Nabalitaan ko ang gulo niyo ni Hong Kisheng noong weekend, pero wag mong isiping pwede ka nang umabsent sa training dahil lang tinalo mo ang isang red quality profession. Nanatiling matatag ang boses ni Bai. Hindi po sa ganoon. Gusto ko lang po ng mas espesyalisadong pagsasanay. Kumunot ang noo ng instruktor sa pagkalito. Espesyalisado? Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim ang binata at sumagot ng may paninindigan, may mga paraan na epektibo, pero hindi lahat ay pwedeng i-apply sa bawat class. Nanliit ang mga mata ng instruktor at humakbang ng pasulong, na tila ng hahamon. Sinasabi mo bang may mali sa paraan ko ng physical conditioning? Mahinahong. Ipinaliwanag ni Bai na hindi lahat ng paraan ay babagay sa lahat ng class. Mahalaga ang physical conditioning, pero hindi ito para sa lahat. Nakakatulong ang gravity room, pero ang mga exercise tulad ng pagtakbo ay para lang sa mga warrior at assassin na umaasa sa bilis at koordinasyon. Para naman sa mga mage at bardo, mas makikinabang sila sa 4x element room, kung saan mas mapapahusay nila ang pagkontrol sa kanilang mga abilidad. Napakuyom ang kamao ng instruktor, dahil pakiramdam niya ay tinuturuan siya ng bata kung paano gawin ang trabaho niya. Mula sa malayo, nakamasid si Tiin, na may pagkamangha. Para sa kanya, hindi kalokohan ang mga salitang iyon, katulad ito ng bagong paraang iminungkahi ni instructor. Dongsang ng Divine Corp. Napakakaunti lang ng nakakaalam tungkol doon. At ang maisip na mag-isang narating ni Bai ang konklusyong iyon, ay halos hindi ka panipaniwala. Sinubukan namang mamagitan ng kabataang nakasalamin habang nanginginig. Para sa kanya, masyadong matapang si Bai. Ang instruktor ay isa sa mga pinakaginagalang na tao sa paaralan, pero kinakausap siya ng bata na parang isang veteran. Lalong uminit ang tensyon nang lumapit ang instruktor at ipinatong ang kamay sa balikat ni Bai. Napigilan na lang ng kaibigan niya ang kanyang paghinga. Akala niya ay mapapagalitan siya ng husto, pero sa halip, isang hindi inaasahang ngiti ang gumuhit sa mukha ng lalaki. Mukhang interesante ang paraang sinasabi mo. Nakahinga ng maluwag ang kaibigan niya. Napabuga ng hangin ang nakasalaming bata, sabay bulong na sa huli pala ay hindi naging maingat ang guro. Huminga ng malalim ang instructor at seryosong nagsalita. Masyadong maraming estudyante sa paaralan at imposibleng maibigay ang lahat ng kailangan. Nang bawat isa sa loob lang ng maikling panahon. Para sa kanya, ang simulation ng labanan ang pundasyon ng buong training. At kung magkamali siya sa paggabay sa isang estudyante, maaari niyang masira ang kinabukasan nito. Bilang guro, napakabigat ng responsibilidad niya. Ang pagpapasya kung ituturo ba niya ang landas sa bawat estudyante o hahayaan silang pumili ng kusa, ang problemang ito ay nakapatong sa kanyang mga balikat. Nanatiling tahimik at matatag si Bai. Inisip niya ang kanyang nakaraan, isang malaking gulo ang dati niyang pamilya, pero sinuwerte siya. Dahil nakatagpo siya ng mga gurong tumulong sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi niya hahayaang malimitahan siya ng mga maling desisyon. Professor, magtiwala po kayo sa akin. Hindi ko kayo bibiguin sa graduation simulation. Nag-cruise ng mga braso ang instructor. Seryoso niyang tiningnan ang bata. Sige, sabihin mo sa akin, paano mo balak mag-training? Nag-awaken ka bilang nuclear warrior, di ba? Tinitigan siya ng diretsyo ni Bai. Gusto ko pong iset nyo ang element room sa maximum intensity. Tumahimik ang buong gym. Ang mga estudyanteng naghihintay ng kanilang turno ay nagkatinginan sa gulat, may ilang bumubulong dahil sa sobrang pagkabigla. Sa element room, nanlalaki ang mga mata ng isang kaklase habang nagkokomento. Inaasahan ng lahat na pipiliin ni Bai ang gravity room. Nakaraniwang ginagamit ng mga warrior, pero sa halip, gusto niyang pasukin ang lugar para sa mga mage. Itinaas ni Bai ang kanyang baba. Kalmado siyang nagpaliwanag, kahit warrior ako, gusto kong maging mas balanse ang mga skill ko. Kailangan kong hamunin ang mga kahinaan ko. Pero sa loob niya, malinaw ang kanyang iniisip, hindi niya pwedeng ibunyag na plano niyang magpalit ng propesyon. Pero ang paggamit sa element room ang magiging perpektong disguise para bigyang katwiran ang susunod niyang hakbang. Bago matapos ang usapan, itinaas ni Shiin ang kamay niya ng may pananabik. Professor, gusto ko rin pong mag-practice ng elemental control. Mage naman kasi ako eh.
Sa pagkakataong ito, napabuntong hininga ng malalim ang instruktor, sabay sapo sa noo dahil sa sakit ng ulo. Baka sa mukha niya ang inis sa pag-aasikaso sa kulit ng babae. Sige na, gawin mo ang gusto mo, basta wag mo akong ipapahiya. Sa final evaluation. Habang naglalakad sa gym, lumapit si Shiyin kay Bai na may kasamang ngiti. Hoy, Bai. Sabay tayong mag-training? Pero tinandihan niya ito ng walang paligoy-ligoy. Hindi ako pupunta sa private room, mapilit ang babae. Pinaalala niya na ang training ng may kapareha ay pwedeng magpabilis ng resulta, pero nanatiling matigas ang bida. Nagulat si Shiyin. Pero kasabay nito ay naramdaman din niya ang hamon. Ah, mas lalo mo lang akong pina-excite, sabi niya habang sumusunod sa binata papunta sa mga room. Sa kabilang banda, napabuntong hininga ng malungkot ang nakasalaming kaklase. Nasa dulo na rin naman ako ng klase. Hindi ba pwedeng tumambay na lang ako sa kung saan? Ang instructor, na may malamig na ngiti, ay ipinatong ang kamay sa balikat nito at nagsabing, hindi. Pagkasara ng pinto ng element room, isang nakakasakal na bugso ng enerhiya ang bumalot sa katawan ni Bai. At ang holographic panel ay nagpakita ng elemental suppression sa negative 10%. Huminga siya ng malalim. Sanay na siya sa warrior class, pero sa pagiging mage ay baguhan pa lang siya, kailangan niyang makapag-adjust agad. Bawat segundo sa loob ng silid na yon ay mahalaga. Ang antas ng suppression ay tumaas hanggang negative 20 at negative 30%. Tumutulo na ang pawis sa noo niya, pero nanatili siyang matatag. Sa katahimikan, naalala niya ang kanyang layunin. Kailangan kong ma-master ang class na to. Hindi ko rin pwedeng ipakita ang alas ko. Kapag nalaman nilang nag-iipon ako ng mga profession, hindi ako tatantanan ng mga nasa taas. Ipinikit ni Bai ang kanyang mga mata, habang nararamdaman ang lamig ng enerhiyang tumatagos sa kanyang balat. Kapag ibinunyag niya ang lahat ng sobrang aga, siguradong magiging target siya ng mga makapangyarihang tao. Sa kabilang dako naman ng dingding, sa ibang silid, matindi ang training ni Shiyin. Bai, hindi ako papayag na mauna ka sa akin. Ang suppression niya ay mababa lang, negative 1% lang. Pero dahil sa pakikipag-unahan, pilit siyang sumusulong ng may determinasyon. Pagkatapos ng klase, lumabas si Bai habang itinutulak ang kanyang bisikleta sa field. Kinukulayan ng ginintuang sinag ng hapon ang langit nang makarinig siya ng mga boses sa likuran niya. Hoy, Bai. Teka lang. Sila Specs at Malyon, tumatakbong hinihingal para maabutan siya. Napasulyap siya at naisip, sumusunod pa rin talaga ang dalawang to sa akin. Sa nakaraan, naalala pa ni Bai ng malinaw. Sila lang ang naging tunay niyang kaibigan noong high school. Lahat sila ay nasa dulo ng listahan sa mga evaluation, laging sentro ng asaran, kaya naman naging malapit sila sa isa't isa. Sa gitna ng mga talo at tawanan, nabuo ang isang samahang hindi mapaghiwalay, huwag ka namang maglakad ng mabilis. Sigaw ni Mal habang naghahabol ng hininga. Sa alaala ni Bai, umaalingaw ang mga eksena noon. Pangalawa ako sa huli ngayon, tumaas ako, panglima na ako. Sa lagay na to, walang makakapasok sa atin sa high school. Isang simpleng nakaraan, halos masaya na sana, pero puno ng pagiging ordinaryo. Umiling si Bai at lalong binilisan ang pagpedal. Ngayon, mag-iiba na ang lahat, babaguhin ko ang lahat. Iba na. Hindi ko pwedeng hayaang mag-apos ako sa mga ugnayang magpapabagal lang sa layunin ko. Sa kabilang banda, napansin ng dalawang kaibigan niya na lalong lumalayo ang agwat nila sa kanya. Ano na namang nangyari sa kanya? Aalis na lang siyang mag-isa. Reklamo ni Mal. Akala ko ba hindi tayo mapaghihiwalay na tatlo? Dagdag naman ni Specs habang inaayos ang salamin niya. Pareho nilang napansin na may kakaiba. Hindi niyo ba napapansin, parang mas lumalakas siya? Mukhang mas naging kampante siya simula nung magising ang kapangyarihan niya. Sabi ni Specs habang hinihingal at nakatingin sa ibaba, na tila kinakausap ang sarili. Bakit naman maghihintay ang nakabisikleta sa mga naglalakad lang? Maya-maya, muli silang nagkita-kita. Specs, tawag ni Bai, habang sandaling itinigil ang kanyang bisikleta. Dapat mong patingnan ang baga mo kapag may oras ka. Nanlaki ang mga mata ng batang nakasalamin dahil sa pagkalito. Pero ang isa pa niyang kaibigan ay napangiti sa ginhawa. Sabi ko na nga ba, hinihintay mo kaming makasabay sa pag-uwi, no? Sumakay si Bai sa bisikleta at maikli lang ang isinagot. Hindi niyo lang talaga ako kayang sabayan. Galit na sumigaw si Mal habang namumula ang mukha. Hoy, tumigil ka ba rito para lang asarin kami? Nagsimula silang magtalo at paghambingin ang mga training nila, habang si Bai naman ay palayo ng nagbibisikleta. Sa nakaraan kong buhay, na-diagnose si Specs na may sakit sa baga. Hindi na siya nagtagal pagkatapos noon. Kahit na hindi na kami magkaibigan ngayon, umaasa ako na kahit sa buhay na ito, manatili siyang malusob. Mula sa malayo, pinagmamasdan pa rin ng dalawa ang kaibigan nilang nagbibisikleta, puno ng pagtataka. Bakit ba siya naging ganyan kalamig? Umaasta siyang gago. Inayos ni Specs ang salamin niya at bahagyang napangiti. Nagbago nga siya, pero sa kaloob-looban niya, siya pa rin ang dati nating kakilala. Punong-puno ang dalampasigan ng Seng.
Sa gitna ng mga usapan tungkol sa kompetisyon, ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa isang pangalan, ang baguhan. Na-break niya ang lahat ng record. Habang nakahiga sa beach chair, palihim na napangiti ang instruktor na si Dongyang. Sabi niya, nabalitaan ko na may isang recruit na mas namumukod-tangi kaysa sa inaasahan. Nalampasan niya ang lahat ng dating record. Isang lalaking may matipunong pangangatawan ang lumapit at magalang na bumati. Sobra naman po ang papuri niyo, Sir Dongyang. Naparito lang ako para ibigay ang report ko. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, tahimik na naghahapunan si Bai kasama ang kanyang ina na si Ruon. Ang simpleng mesa ay nagpapakita ng payak nilang pamumuhay. Nay, iwasan niyo pong lumabas ng mag-isa simula ngayon, sabi niya. Uuwi ako ng maaga araw-araw at magdadala ng mga pagkain. Napangiti si Ruon, pero ang seryosong tingin ni Bai ay nagpapahiwatig ng pag-aalala. Hindi pa ito sapat, sa isip niya. Kailangan kong masiguro na maging maayos at ligtas ang kalagayan niya sa lalong madaling panahon. Malayo roon, sumapit na ang gabi sa kulungan ng mga despertos. Nakapila ang mga lalaking naka-orange na uniforme sa loob ng mess hall. Sa dingding, nakasulat ang isang malamig na kasabihan, magsisi sa mga pagkakamali at bumuo ng bagong buhay. Kasama sa kanila si Bai Lingsheng, ang tatay ni Bai. Ang pagod niyang mukha ay bakas ng hirap sa loob ng mahabang panahon. Pero ang kanyang mga mata ay may bakas pa rin ng panganib. Pagdating sa counter ng pagkain, nagkatagpo ang paningin nila ng gwardya. Mabilis at halos hindi mapapansin ang palitan nila. Isang piraso ng papel ang naisingit sa kanyang mga daliri, na ikinubli ng kutsarang bakal. Ipinapaubaya ko na ang bagay na ito sa mga kamay mo, bulong ni Lingsheng. Huwag kang mag-alala, sagot ng lalaki sa mahinang boses. Malinaw ang mensahe, ayos na ang lahat para sa kanyang paglaya sa susunod na araw. Pagsapit ng Martes, abala ang lahat sa campus. Sinamantala ni Bai ang bawat sandali para paghusayan ang kanyang magic control, habang sinusuri ang oras ng pagcast at ang kanyang enerhiya. Hinahanap niya ang tamang dami ng elemental energy na kailangan para hindi masayang ang lakas niya sa training. Habang ang mga kaklase naman niya ay seryoso ring nag-e-ensayo. Kaya ko nang tapusin ang 10 set ngayon, sigaw ni Mal na puno ng kumpiyansa. Kinabukasan, ganoon pa rin ang eksena, puro pawis at pagsisikap. Bawat isa ay sinusubukang lagpasan ang sarili nilang mga limitasyon. Kahit pagod na, hindi pa rin sumusuko si Specs. Si Bai, na nagmamasid mula sa malayo, ay alam na ang mga maliliit na detalyeng ito ang gagawa ng malaking pagkakaiba sa hinaharap. Pagkalabas, tinawag ng dalawa si Bai. Gusto mo bang maghapunan kasama namin? Pero lumingon lang siya at sumagot ng diretsahan. Hindi na, salamat. Kailangan kong umuwi ng maaga. Napabuntong hininga ang dalawa at sinabing naging napakalamig na niya nitong mga nakaraang araw. Gayunpaman, kumaway si Bai bilang pamamaalam at nagbigay ng payo. Bilang isang archer, masyadong mabagal ang unang galaw mo. Sanayin mo yan, kundi magiging madali ka lang na target. Dahil dito, lalong naging porsigido ang binata, na tila nag-aapoy sa sobrang determinasyon. Nakuha ko. Pagbubutihin ko yan. Pagsapit ng Huwebes, pagkatapos ng klase, ipinatawag si Specs para kausapin ang doktor. Sa gitna ng konsultasyon, ipinakita ng doktor ang resulta ng kanyang check-up. Mabuti na lang at nagpa-check up ka ng maaga. Ang ganitong uri ng tumor sa baga ay pwedeng mabilis na kumalat kapag nagsimula ng lumaki. Ipinaliwanag ng doktor na kailangan niyang magpa-opera sa mas malaking ospital, pero masisiguro na magiging maayos din ang lahat. Sa pagitan ng gulat at ginhawa, nagpasalamat si Specs. Salamat po. Magpapaschedule po ako ng appointment sa susunod na linggo. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw sa isip niya ang mga sinabi ni Bai. Dapat mong patingnan ang baga mo kapag may oras ka. Sa wakas, ay napagtanto ni Specs na ang babala ng kaibigan niya ang nagligtas sa kanyang buhay, at nakaramdam siya ng matinding pasasalamat. Sa mga baga mo kapag may oras ka na. Biglang kinilabutan si Specs. Kung hindi dahil sa physical exam sa eskwelahan, hinding-hindi siya kukuha ng tomografiya sa dibdib. Gulat na gulat siyang napaisip. Paano niya nalamang may problema sa mga baga ko? Ano bang nangyari kay Bai? Habang bumababa ng hagdan na nakayuko ang ulo, pinag-iisipan ito ni Specs, pero bigla siyang naantala ng marinig ang mga kaklaseng nagbubulungan sa pasilyo. Uy, nabalitaan mo ba? Nandaya na naman si Hangsheng. Ano? Nakarating na. Agad siya sa level 4 ng klases eh. Siguradong siya na ang magiging una sa ebalwasyon. Ang sabi naman ng isa pang estudyanteng. Galit na galit, paano niya nagawa yun ng ganoon kabilis? Karaniwan, kailangan mong dumaan sa isang labirinto para tumaas ang level mo. Humalukip-kip naman ang isa at dinugtungan ito, hindi mo ba alam? Ang pamilya niya ay may sariling kampo ng pagsasanay, eksklusibo lang para sa paghuli ng mga halimaw. Pinapakinggan ni Specs ang bawat detalye habang nakatago sa likod ng pader. Tapos, may nagdagdag pa. Nga pala, natatandaan mo ba yung lalaking nanggulo sa kanya noong nakaraang linggo? Plano niyang reresbakan at sisingilin yon mamaya pagkatapos ng klase.
Dahil sa takot, napagtanto ni Specs ang lala ng sitwasyon. Sabi pa ng mga kaklase niya, ngayong oras na to, may dala na siyang armas at gagawin niya to sa labas ng teritoryo ng eskwelahan. Siguradong balak niya siyang patayin. Namutla ang mukha ni Specs at pinagpawisan ng malalamig dahil sa masamang kutob. May malubhang mangyayari. Sobrang bilis ng tibok ng puso ni Specs. Ang mga salitang narinig niya tungkol sa plano ni Sheng ay paulit-ulit na tumatatak sa isip niya na parang isang hatol. Alam niyang nasa panganib ang buhay ni Bai, at sa pagkakataong ito, walang ibang magtatanggol sa kanya kundi siya mismo. Saglit siyang nag-alinlangan. Nangangatog ang kanyang mga binti at pumasok sa isip niya ang isang malupit na ideya. Ano bang magagawa ko? Mahina lang ako, walang talento. Kapag pumunta ako doon, baka mamatay lang ako. Pero agad niyang naalaala ang sandaling binalaan. Siya ni Bai tungkol sa kanyang mga baga. Dahil sa kanya, nalaman niya ang sakit na maaari palang kumuha sa buhay niya. Ibinalik ni Bai sa kanya ang pag-asang mabuhay. Habang nangingilid ang luha sa mga mata, nagnitnit siya at tumakbo sa mga pasilyo ng eskwelahan. Kahit mamatay pa ako, kailangang iligtas ang kapatid ko. Pagdating sa harap ng nakakandado na imbakan ng mga armas, ang kanyang mabilis na paghinga ay nagpapakita ng takot, pero nandun din ang determinasyon. Sa isang desperadong lakas, sinira niya ang kandado. Ang malakas na tunog ng pagkasira ng bakal ay umalingaw-ngaw sa bakanteng pasilyo. Sa harap ng mga estante na puno ng mga armas, ang kanyang mga mata ay nakakita ng isang malaking palakol na may pilak na talim. Binuhat niya ito gamit ang dalawang kamay, nanginginig ang kanyang mga braso dahil sa bigat ng responsibilidad at hindi dahil sa bigat ng armas mismo. Bay, kumapit ka lang, sigaw niya. Pero, ang kanyang mga sigaw at ang ingay ng kanyang pagpasok ay nakakuha ng atensyon ng isang batang babae na may pulang buhok. Tinitigan siya nito, gulat na makita siyang may dalang sandata at handang lumaban. Bakit mo sinusubukang pasukin ang imbakan ng armas? Anong nangyayari? Parang, nagmamadali ka yata? Nang hindi na nag-isip pa, sumigaw siya, kailangan ko nang umalis, kailangan kong iligtas si Bai. Samantala, sa labas, naglalakad ng kalmado si Bai, pero napansin na niyang sinusundan siya simula pa noong umalis siya ng eskwelahan. Paghinto niya sa isang makitid na eskinita, nagbigay siya ng malamig at mapanghamong tingin. Nandyan ka na ba? Kanina mo pa ako sinusundan. Anong kailangan mo? Mula sa dilim, lumabas si Hang Sheng, nababalot ng isang madilim at nakakatakot na aura. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Sa galit habang sinasabi, halata naman, di ba? Nandito ako para singilin ka sa nangyari noong nakaraang linggo. Hindi umatras si Bai, lumingon siya at tinitigan ito ng diretso. At sa tono na tila ng hahamon ay sumagot, talaga? Akala mo ba talaga na matatalo mo ako ngayon? Si Hang Sheng, dala ng kanyang kayabangan at inilabas ang buong lakas ng kanyang kakayahan, ay sumugod ng may pasabog na bilis. Ang kanyang anyo ay nagmistulang isang malabong imahe ng pulang apoy sa hangin. Akala mo ba ang lahat ng pagsasanay ko ay balewala lang? Tatapusin na kita. Sa isang iglap, ginamit niya ang isa pang nakamamatay na teknik, ang backstab, blink behind. Sa isang madayang galaw, biglang naglaho si Hang Sheng sa harap ni Bai, at muling lumitaw sa mismong likuran nito, handa nang umatake mula sa likod. Agad namang inilabas ni Bai ang kanyang punyal mula sa espasyo, at hinarap ito, nagawa niyang umiwas at gumanti ng atake sa paraang hindi inaasahan. Si Hang Sheng, na sumugod ng may sobrang kumpiyansa sa sarili, ay napilitang umatras ng mapansin ang isang bagay na imposible. Ano? Ang atake ko? Nanlaki ang kanyang mga mata, nararamdamang nanginginig ang kanyang mga braso. Mas mahina ito kaysa sa kanya. Paano nangyari to? Nagsanay siya ng walang pahinga, pinahusay ang kanyang mga teknik. Dahil sa kumpiyansa na malalampasan niya si Bai, tinitigan siya ng ating bayani gamit ang kanyang madilim at gintong mga mata. Akala mo ba talaga? Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw ng nakakatakot, puno ng awtoridad. Akala mo ba ikaw lang ang lumakas? Sa isang mabilis na galaw, pinaikot ni Bai ang kanyang kambal na espada, ang matatalim na kinang nito ay nagpapakita ng liwanag ng dapit hapon. Hindi nakagalaw si Hang Sheng, hindi siya makahanap ng butas para umatake. Sa unang laban nila, naniwala siya na maliit lang ang agwat nila, pero ngayon, sa harap ng nakakasakal na presensyang yon, sa wakas ay naintindihan niya rin. Kahit gaano pa siya magsanay, kahit gaano pa karaming oras ang ibigay niya, ang malaking agwat sa pagitan nila ay hindi na mabubura pa. Ang katahimikan ng daan ay nabasag lamang ng mabigat na paghinga ng dalawang mandirigma. Nakadapa si Hong Sheng, nakabaon sa lupa dahil sa lakas ni Bai. Baka sa kanyang mga mata ang matinding kawalan ng pag-asa. Ikaw, pati ba naman ikaw? Nag-level up na rin? Sigaw niya, tila hindi makapaniwala sa nakikita. Paano? Paano nangyari to? Sa loob ng mahabang panahon, walang tigil sa pag-eensayo si Sheng. Pagkatapos ng klase, nananatili pa siya para sa mga extra session hanggang gabi.
Pinipilit niyang maabot ang level 4. Lahat ng pagod at bawat patak ng pawis ay ibinuhos niya para lang malampasan ang kanyang mga limitasyon. Pero kahit anong pagpupursige ang gawin niya, hindi man lang niya magawang gasgasan ang kapangyarihang kaharap niya ngayon. Nanatiling matatag si Bai. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang sumasagot, dugot pawis. Magsalita ka, akala mo naman ikaw lang ang nagsasakripisyo hanggang dulo. Lalo pang nagdilim ang kanyang aura sa isang nakakatakot na paraan habang tinatapos ang sinasabi. Pero sabihin mo sa akin, Sheng, nakaranas ka na bang mamatay kahit minsan? Ang mga salitang iyon ay humiwa sa hangin na parang isang matalim na talim. Nanginig ang katawan ni Hong Sheng, hindi lang dahil sa talim na nakadikit sa kanyang leeg. Gayunpaman, hindi siya umatras. Tumigil ka na. Gawin mo na ang gusto mong gawin sa akin. Patayin mo ako, torturin mo ako, wala akong paki. Pero alam ko na noon pa man, mababa na ang tingin mo sa akin. Na parang basura lang ako. Nanatiling tahimik si Bai ng ilang sandali, at sumagot ng may nakakapangilabot na kapanatagan. Oo, ganoon nga ang tingin ko sa iyo noon, pero huwag mong isiping galit ito. Sa totoo lang, wala naman akong gaanong sama ng loob sa iyo. Habang hawak pa rin ang leeg ng kalaban, dagdag pa niya. Sinundan mo ako sa buong oras na ito, pero hindi mo ako tinambangan. Hindi ka tumawag ng backup, mag-isa ka lang na pumunta. Ipinapakita lang nito na ang gusto mo talaga ay subukan ang lakas mo laban sa akin. Nagnitnit ang mga ngipin ni Hong. Hindi niya kayang pakinggan ang mga sinasabi nito. Tama na ang daldal. Sigaw niya sa kalaban. Patayin mo na ako ngayon, o hintayin mo ang araw na ako ang papatay sa iyo, pero tigilan mo ang pagkakausap sa akin ng ganyan. Bumuntong hininga si Bai at tumingin sa malayo, saka sumagot. Sige, binabawi ko na ang sinabi kong wala akong galit sa iyo. Pero sa malayo, ang dalawang kaibigan ng ating bida ay nakasilip sa likod ng pader, halos magkabungguan na sa takot. Tingnan mo, nandoon sila, sabi ni Spencer. Ang babae naman, na may nag-aalalang mukha, ay sumagot ng pabulong. Pero parang wala tayong magagawa ngayon. Patuloy silang nag-espiya ng may matinding kaba. Habang nakaupo pa rin si Bai sa ibabaw ng tinalong kalaban, nagpahayag siya. Sa totoo lang, hinihintay talaga kita. Magkasundo tayo. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa eskinita, at nanlaki ang mga mata ng batang si Sheng. Maituturo ko sa iyo ang paraan para lalong lumakas, sa mas mabilis na paraan. Naguluhan si Hong Sheng sa alok na ito. Lalo pang nagningning ang kanyang mga gintong mata nang ilatag niya ang kanyang kondisyon, pero bilang kapalit, kailangang may ibigay ka sa akin. Dumating ang ika-29 ng Mayo. Biyernes, ang araw ng ebalwasyon. Sa wakas, nagtipon-tipon na ang mga estudyante. Pagkatapos ng isang buong linggo ng puspusang pagsasanay, lahat sila ay nasa malaking auditorium ng akademya para sa pagsusulit. Tumigil ang bulungan ng karamihan nang pumasok ang mga instruktor. Nag-anunsyo ang punong guro sa isang matatag na tono. Tapos na ang linggo ng pagsasanay, ngayon ay magsisimula na ang simulation ng labanan. Isang mabigat na katahimikan ang namayani sa paligid. Nagpatuloy ang instruktor, na nililinaw na hindi ito isang simpleng pagsusulit lang. Huwag kayong magkakamali, papasok kayo sa labirinto. Tumitindi ang tensyon sa pagitan ng mga estudyante. Ipinaliwanag ng lalaki na ang enerhiya sa lugar ay kinulong ng mga harang. Pero sa kabila nito, may mga tunay na panganib. May mga halimaw sa loob na naghihintay, at ang isang pagkakamali ay maaaring maging mitsa ng buhay. Para matiyak ang kaligtasan, ang mga veterano mula sa Advanced Division ay itatalaga para samahan ang mga grupo ng estudyante. Hindi sila makikialam maliban na lang kung nanganganib ang buhay, pero magsisilbi silang mga gabay at huling proteksyon. Hahatiin ang lahat sa mga team na may tigli-5 miyembro, at bawat grupo ay magkakaroon ng isang veterano bilang pinuno para sa kooperasyon. Gayunpaman, may kailangang pagpilian. Maaaring pumili ang mga baguhan ng antas ng hirap ng kanilang misyon. Ang pumasok sa Class F na labirinto, na mas madali, o makipagsapalaran sa Class A na labirinto, na mas mapanganib. Nagbabala ang instruktor ng diretsahan. Siyempre, ang Class A na dungeon ay masyadong mahirap para sa mga walang sapat na lakas.